Amen. So kapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po magsisimula na po sa ating pong gawain. Ngayong gabi pong ito sa ating pong pulong, panalangin. At sa ating pong mga nakatunghay sa ating pong live stream. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magpalagi po ay lahat ng ating Panginoon. Okay po, sa ating pagsisimula ay awitan po natin ang Panginoon. Himno bilang 137. Hymn 137. Ulitin po natin ang makapangyarihan ng dugo. Sige po, tayo pala. Paksa po natin. Nais mo bang maayusan ang basa? Ready? Sing. Nais mo bang maayusan ang basa?
administration team at ng ating po chairman, dito po dito na po. Last Saturday po, natapos na po ang ating po feeding program sa mga naman po ng mga kababaihan na po at ng kanilang presidente, si Ate Lenny Yumena. At pinagpala po tayo ng Panginoon at naging matagumpay po ang gawain ng feeding program na po at mga naging visitation na din po ng time na yan. Okay po, tuloy-tuloy po natin supportahan ang ating food feeding ministry. Ang target po ng aming presidente na kalagakihan ay sa last Saturday po na October. Wala pa po talagang usap tungkol sa bensya. Kaya po kami napag-usap ako sa birthday sa mga papungan po ng BGMP yan po sa doon po. Tayo po ay may mga sobrang mga sabon, pagkaba, pagbigo, siya po. Makilagay na lang po yan sa ating po Ministry Donation Box na nandiyan po sa ating entrance po ng ating church. At malaking tulong po yan para po sa kanila. May magamit po yung ating po mga kasama mga PDL dito po sa jailer po. Okay, meron po silang gagawin yung event, yung ipapunahan po ng BGMP at in-invite po na tayo. Pero wala po kasi ito po yung ating pagiging representative ano po. Para po daw pasalamatan nila yung kanilang mga service provider ano po. Bawa po tulad din natin ang salita ng Diyos at yung mga ibang grupo din po upang kanila ma-recognize yung bawat kanila pong support po sa kanila sa gilid po. Okay, at ang ating pong speaker, ang magiging speaker po natin sa JMC, si Nico Rodan po. Okay. At sa darating naman po Sunday, tuloy-tuloy po ang ating pagsamba. Ang pagdumaan na nasabay po sa fiesta na wala niya po. Kaya po sa darating po hapon ay wala na po tayong gawain. Bilang pag-iingat po sa bawat kasaan po kasi nakakagaya po sumakay sa mga pagpapitong sasakyan pagka oras na po ng hapon kasi may mga minsan makakasaway po tayo mga kaya bilang pag-iingat po sa bawat kasaan ay wala po tayong gawain pang hapon sa darating po Sunday. At patuloy po natin panalangin si Tatay Taling, si Nanay Rara po sa kanila po pinagdaraanan sakit. Saka po natin sa panalangin marami po mga elders at po katulad po yung tatay ni Rajin ay nanay sa po. Okay po. Ngayon po ay dako na po tayo sa ating testimony time. Para po ng pinagpala ng Panginoon at mapugayan ng pinagpapala ng Panginoon. Nagkaalan na rin sa mga natin siya. At ito na po yung time para po na ibahagi po natin yung ating po mga natanggap ng blessing. Nalaging kalakasan naman din po yung mga ibang makakalinig po. 2 weeks yata po na hindi po tayo na prayer meeting na po. Kaya po wala po. Na-stack na po kayo yan na pagpapasalamat po sa ating mga okay po? Hindi po? Yun? Ang ating suti. Namiss ko dito kasi nag-birthday ako, hindi ako nakapunta sa so okay ako dahil sa tuwing tumatayo ako dito, lagi may ginagawa ang Panginoon sa buhay ko sa araw-araw. Alam ko sa inyo din, na hindi siya ginagawa sa araw-araw ng buhay. Una-una pa lang, napakasalamat ako sa nakaraang birthday ko noong September 22. 53 na po ako, ang batang-bata niya. At nagpapasalamat
time kasi ngayon, regular administration ko, pero nagulat ako. Monthly po, may dalawa rin ako, pero nagulat po ako 2 weeks, diretso. Akala ko po hindi siya titigil. Kasi ang lakas po niya, talagang natakot din po ako dahil 2 weeks po siya, may spotting pa. Pero sa biyaya ng Panginoon, pinasa ko yung verse na yung babae tinatagasan. Sabi ko ito, 1 year, Panginoon, na talagang tinatagasan siya, na hindi tumigil, marami ng doktor ang tumigil, pero hindi pa rin ang miracle mo ang kailangan. Sabi ko, Panginoon, nawa, maging normal lang ang restriction ng dating na regla ko, tumigil na, nawa, umampat na po yun dahil 2 weeks na. Pero sa biyaya ng Panginoon, tumigil po siya. Talaga pong maganda rin po nagbabasa tayo ng Bible, na daragdagan po yung mga verse na panghahawakan natin. Yan. Kaya salamat sa Panginoon. At ngayon po, meron na naman po ako, monthly, pero nawa, ngayon pa lang pinag-bibili ko, tumigil na, 1 week na, tumigil na. Yun po. Salamat sa kaarawan ko, sa birthday ko na 22. Salamat sa mga taong na-amaze ako na yari na yung birthday ko, ilang buwan na, tapos na October. Pero yung blessing ng Panginoon, nag-flow pa rin siya. Meron pa rin mga dumarating na mga gig. Kasi alam ng Panginoon na pangangailangan mo na hindi mo kayang bilhin, pero ito, siya nag-provide, siya nagbibigay. Kasi lagi niyang sinasabi, hanapin mo muna ang kawalhatian at aking naharian at ang bawang mga bagay na wala sa iyo, na aking ilalagdag. Material na bagay man yan, financial man yan, ano man yan, realidad, ang buhay mo na pangangailangan mo, laging idadagdag ng Panginoon yan. Kaya salamat sa Panginoon sa karagdagang buhay na binigay niya sa akin, sa birthday ko, na maraming nakaalala sa bati, kayo yung mga church natin, ng mga kapatidan ko, kayo yung aking blessing, sa mga nagbigay ng gift, talagang umaapaw, maraming salamat. Diyos na po ang bahala magbalik sa inyo, at saka nung ginanap din po ng hapon, yung birthday ko, yung po salamat po sa Panginoon, yung prayer, ang pinakamahalaga po doon, na nakapag-pray po ako ng pastor, nakaramdam po ako ng kapanagahan ng aking puso at isipan. Yung ramdam po yung Holy Spirit ng Panginoon ng time na yun. Kaya salamat sa Panginoon sa karagdagang edad na binigay niya sa akin. At higit sa lahat, ang pinakamagandang regalong natanggap ko na hindi ko alam, pero ano po blessing yun kasi yun ang simula ng buhay ng aking anak na napapasok siya sa realidad ng buhay ng asawa. Talagang excited ako na British pa lang magiging ako, umakyat na ako sa pagiging lola. Kaya po, magiging lola ako, talaga excited na po ako. Blessing po yun na panibagong dagdag sa family namin. Yan, salamat po. Tsaka, malayo pa lang po ang kasal ng anak ko. May blessing na dumarating. Marami na pong pamilya ko na sumasagot ng ganito, sumasagot ng gano'n. Kaya napakabuti ng Panginoon sa amin kasi alam ng Panginoon ang sitwasyon namin, alam ng Panginoon ang nalagayan namin. Napakahirap pong magpakasal na wala kang matlang hawak ng pera. Pero alam ko ang Panginoon ang magpuprovide, ang Panginoon ang tutulong sa amin. Kaya basta lagi lang may pananampalataya at pagtitiwala. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng pag-inis niya sa buhay namin. At saka isa pang nakita ko doon na kagandahan, si Reang po, nagiging mature na siya. Napaganda po yung ganong sitwasyon. Natigil na rin po siya sa inom, paunti-unti, natigil na po. Pero meron pa rin po paminsan-minsan na inom, pero natigil na po siya, hindi katulad ng dati na gabi-gabi na lang nag-aalala ako kung nasaan sila. Ganun ang magulang Alas 2, alas 3, hindi na makatulog. Tapos mga nakapagod pa, kaya po, binigyan ng Panginoon naman ng comfort at kapanatagan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mga pangyayari hindi na maganda, problema nga may maganda natin. Blessing pa rin po. Sabi nga ni Job, sa magagandang bagay lang ba tayo magpapasalamat, paano yung mga pangit na bagay na nangyayari sa ating buhay, na
din natin pasalamatan. Yun po, salamat po at salamat din po si Racy na yari na po ang training niya na talagang malaking talaga pero na itawid sa biyaya ng Panginoon. Salamat din po sa mga nilapitan ko at sa mga utang pinansyal ko na hindi ko pa po nababayaran na malawak ang kanilang unawa at pagbibigay sa akin na nawa patuloy kayong i-bless ng Panginoon at nawa kamaan yung ang pasensya sa akin. Kaya pero hindi ko po pinakalimutan yun. Lagi po nasa puso at isip ko yun. Salamat din po sa Panginoon sa pagkilos niya sa buhay ko, sa kalusugan, sa kalakasan na binibigay niya po sa akin. At ganyan din po sa gawain ng feeding program na napakahirap po mag-prepare. Tunay nga po na kapag nagawain ng Panginoon, isa may dumarating na distraction. Yung kalaban talagang gagawa na paraan yan. Pero nandoon ang Holy Spirit ng Panginoon, pinigil niya ako na huwag akong magalit, huwag akong mainis, huwag akong ma-distract. Ituloy mo ang gawain niya. Paris ngayon, gawain, pakikipag-meet sa Panginoon, parang may nilalagay yung kalaban sa puso. Isip ko na ganito, ganyan, pero sabi ko, Panginoon, ayoko na ganito pakaramdam. Galing mo ko sa gawain mo, pakikimit ito sa iyo. Ito ang pinakamahalagang gawain yung prayer meeting. Kaya salamat sa Panginoon, dinala niyo ako dito. Lagi pong gagawin natin paglabanan na kung wala kayong panahon sa prayer meeting, natural lang kasi tao tayo abala tayo sa mga bagay. Pero hindi po natin yung presensya ng Panginoon. Mapagtatagumpayan po natin at mananay po ang pagdalo pa rin po natin. Mamumuno pa rin natin ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Yung po, nagpapasalamat din po ako sa nanay ko. Nahihingi ko po ng prayer dahil naglambot po nanay ko. Ayaw kumain, ayaw basta malukot po siya mataklay dahil inuubod sinisipon. Salamat sa Panginoon, ngayon okay na po siya, napaliguan ko siya ng Friday. Hindi po na pulmonya, yun po. Kasi yun po kalaban ng mga matatanda yung pulmonya. Kaya pneumonia, yan. Kaya salamat sa Panginoon po, umuwi ng nanay ko, masaya na po siya uli ngayon. Unti-unti malakas na kumain. At nagkaroon na po unting problema sa family namin tungkol sa pag-aalaga. Pero sa biyaya ng Panginoon, nag-ialis din po yun. Naging ano pa po kami ngayon, naging organized, naging unity. Lahat na kami magkakapatid, gagalaw, lahat kami magkakapatid, merong duty. Yan. Lalaki man siya o babae, may duty po. Kaya salamat sa Panginoon talaga. Pangit man o may mga pangit na pangyayari, pero may hatid na maganda yun sa buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng realization na binibigay niya sa akin. Na-realize ko sa buhay ko na bakit parating yung mga problema. Tinanggap ko na po sa sarili ko yun. Kasama ko sa buhay ko yun. Kasi kung wala akong problema, hindi ako anak ng Diyos. Kung walang dumarating na pagsubok sa akin, hindi ako anak ng Diyos. Kasi doon ko lang nararamdaman ang pag-comfort niya, ang pagkalingan niya sa akin, at paggabay niya sa akin. Kaya yun, salamat po sa Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa training ng aking anak na si Racy. Pwede po siya mag-apply sa tubo anytime dahil kasama po siya sa top 10. Priority po yung kasama sa top 10 na pwede mag-apply anytime sa tubo, makatanggap ka agad ng pasalan ng papel. Pero hindi po yun ang plano na Racy Iba po itong bunso kong ito. Nakikitaan ko talaga ng dedication na ano talaga po. Ayun, salamat po sa Panginoon at saka po sa gusto nila. Kasama din po siya sa honor. Kaya salamat sa Panginoon, binigyan niya ng knowledge sa wisdom at talino ng aking anak, si Pagatiaga. Salamat sa Panginoon. Graduate na po siya ng, hindi ko po alam kung December o January, graduation na po nila Racy. Kaya salamat po, pakipag-pray po ang kanyang graduation, pakipag-pray po ang kanyang tuition fee. Na ilang buwan na po hindi ko rin nababayaran, pero God provide. Mababayaran ko po. Ang laki po ng aking babayaran tuition fee, pero wala kang posible sa Panginoon. God provide. Kung yung maliit na bakit pinagkatiwalaan tayo, paano pa kaya sa malaki na hindi na tayo pagkakatiwalaan. At yung isa pong rapid pa na
na pinasukan ko po yung pag-aahente ng lupa, nawa ma-deal na po ito, nawa maging maalis po, wala maging problema pag-pray po, nawa ma-deal po namin ito ngayong buwan na ito, ma-release na po ng pag-ibig para po makuha na rin po namin yung biyaya at yung blessing. Kaya salamat sa Panginoon, pakisama po sa prayer na maging maayos ng ma-release na po ngayong buwan na ito. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon na sabi nga ng Panginoon, nasa anak, nasa akin ang awa, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Gumawa na po tayo ng gumawa, kailangan din tayo kumilos, kailangan din po tayo tuminag kasi hindi po pwedeng aasa na po tayo sa blessing na gano'n-gano'n kasi hindi po. Sabi nga ng Panginoon, anak, nasa akin ang awa, nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa. Lagi po nangulong ng awa ng Panginoon sa akin na kasi nakikita niya ang desire ng puso ko, yung eagerness ng puso ko, yung dedication ko, nakikita ng Panginoon na gano'n po tayo magtitiwala, maglingkod, manalig, mananampalataya, magtiwala. At higit sa lahat, sa biyahe ng ating buhay, lagi po tayo sasakay sa LRT. Love, mahal ng Panginoon. R, respect. Ang respeto sa Panginoon, lagi natin ibigay, itaas natin siya. T, trust in the Lord. Yung po ang pinakamahalaga, lagi po tayo magtitiwala sa Kanya at sa biyahe ng ating buhay, sumakay tayo sa LRT. Sa Kanya po ang mataas na papuri pa sa salamat. Amen. Tapos kompleto na po yung ating napakinggan. Sumakay daw po tayo ng LRT. Amen. Maraming salamat po, Lola Talek. Maging Lola ng Malas, Ate Talek. At naging agent na din po siya. Pag-pray po natin ang kanyang mga ginagawa. Busy-busy po yan siya. Amen. Gawin pa po ba, mga kapatid? Tapos si ating pong speaker.
po ng salita ng Diyos. Dadalhin po sa akin ang President po ng youth, President Leonard Leon. Isa pong mapagpaalam po sa bawat isa sa atin na naroon po sa ating community. Samahan niyo po ako na mag-aaral ng salita ng Diyos kung may mga ganong nakasulatan po tayo ay buksan po natin sa Book of Hebrews. Hebrews chapter 11 verses 8 to 10, tapos tatanong po tayo ng verse 17 to 19. Hebrews chapter 11 verses 8 to 10, no? And tatanong tayo ng 17 to 19. Ito po yung sinasabi sa mga verses. Babasahin ko po, sundan na lamang po ng ating mga paningin. Sabi po sa verse 8, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance obeyed, and he went out not knowing whither he went. Verse 9 po, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs of him of the same promise. Verse 10, for he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Ngayon po sa verse 17, ako ng verse 17, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promise offered up his only begotten son. Verse 18, whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. And verse 19 po, accounting that God was able to raise him up, even from the dead, from whence also he received him. Manalangin po tayo sa ulit. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na po sa bawat isa. Ngayon po siya magpatuloy ng umilos, gawin mo ang pangalihan, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, upang maging kalakasan ng Panginoon sa bawat isa. Maraming salamat po, Diyos mo ni pray. Amen. So kung mapapansin po natin dito sa mga pinasa po natin verses ng dalawang pong story ito, dalawang story ni Abraham, no, na kung saan ay sinubok siya ng Diyos, binigyan siya ng task ng Diyos, tinignan kung ano ang kanyang gagawin doon sa given instruction ng Diyos. Sa social media, no, meron tinatawag na think before you click. Isa yan sa mga social media campaign. No? With the advent of social media, yung nauso yung mga technology, yun yung naging slogan, no? Na kung saan tinuturo sa atin, no, na maging maingat tayo sa pagdokumento, maging maingat tayo sa mga bagay, pag-isipan muna natin mga sasabihin natin sa social media man o sa tunay na buhay. So, do we ask ourselves these questions? Tinatanong ba natin yung ating mga sarili ng ganito? Tanong. Pinag-iisipan mo ba na mabuti ang isang bagay bago itong gawin o patalos-talos? Kasi meron nga ng mga tao talagang when it comes to social media, talagang hindi nila napipigilan yung kanilang mga sarili. So when it comes to commenting, talagang they are passive and talagang hindi nila naiwasan mag-commento lalo na sa mga maliit na usapin. And I cannot blame them for that. Pero sabi nga dito, sabi nga sa mga sabihan, think before you click. Ngayon, ano ang relevance niya sa ating mga discussion today? Ngayon, ano ba yung sinasabi ng mundo sa akin? Kasi tayo, tinuturuan tayo sa school, lahat naman tayo nakapag-aral, lahat naman tayo ay may mga values
specific notion na yan, tinuturuan tayo ng mundo na unawain muna natin isang bagay bago tayo kumilos. We need to understand first before we act. Unawa muna bago kilos. Pag-isipan muna yung bagay bago gumalaw. Yan yung tinuturo sa atin ng mundo. Unawa muna bago gawa. Actually, sa mga examinations ng mga students, meron tinatawag ng mga instructions yan. Bago sila magsagot, kailangan basahin muna ng teacher. Basahin muna ng student yung instruction na binigay ng teacher bago sila magsagot. You need to read instruction first before you answer. Yun yung tinuturo sa akin. Kasi kung hindi, ano yung pwede mangyari? Paano kung baliktad? Pag pinaliktad natin yung delikado yan, we act first before we understand. Kumilos tayo nang hindi natin inuunawa yung isang bagay. We act first before we understand. Delikado yan. Kapag binaliktad natin. Ano yung pwede mangyari? Maaari kang pumalpak at maaari kang bumagsak. Diba? Sa examination, diba, sinabi ng teacher, encircle the letter of the correct answer, pero ang ginawa mo, sinulat mo. Mapalian ka ng teacher. Hindi mo sinunod yung instruction, nagpadalas-dalas ka yung pwede mong answer. Pero naalala ko, nung elementary ako, meron natin sinasabi sa amin ng English teacher namin, when it comes to grammar, ang lagi na sinasabi, there is always exception to the rule. There is always exception to the rule. Sa mga tao na nag-aaral ng isang skill, sa mga kailangan, sa mga nag-aaral pa ng mangold, nag-aaral magbisikleta, merong exception to the rule na sinasabi. But sometimes you need to act first before you understand. Na may mga pagkakataon sa buhay natin na kinakailangan natin kumilos muna bago mo maintindihan. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kagaya ng nabasa ko, you cannot understand balance without riding a bike. Hindi mo maintindihan yung konsepto ng balance without riding a bike. Kaya nga, I always tell to myself, when it comes to learning skills, sabi ko sa sarili ko, I need to expand. May capabilities, kailangan ko mag-aral mabuti. By book or by group, And there's no excuse. And I'm dead serious with that. Kailangan mag-aral tayo ng mga panibagong bagay dahil sa una ay wala tayong alam dun sa bagay na yun. At the very end, dun natin siya pakikitigil. Ngayon, binasa natin yung dalawang story ni Abraham na kung saan mayroong pinagawa yung Diyos sa kanya. Ngayon, kung ikaw si Abraham, ano yung gagawin mo sa sitwasyon na yan? Kasi yung first scenario dyan, inutusan siya ng Diyos na umalis sa kanyang kinatitirigang lugar at mayroong itinuro na isang lugar ng Panginoon na unfamiliar kay Abraham. Ano yung kanyang decision? Manatili siya doon sa lugar niya? Manatili siya doon sa comfort zone niya? O umalis siya doon sa comfort zone niya? Yun yung unang story. Ngayon, yung unang pinakita natin kanina, ito, yung una natin pinakita, yung pinapaalis siya ng Diyos. Ayan, wala yung kapalit. O wala yung mabigat na hinihinging kapalit. Madali pa yung gawin. Yung umalis siya doon sa lugar na kinatitirikan niya, madali yan. Pero ang mahirap, itong ikalawa, paano kapag may hinihinging kapalit? Paano kapag ang kapalit na hinihingi ng Panginoon, yung anak niya, yung begotten son niya, kay Sarah, na si Isaac? Yung una madali walang involved na anak. Yung ikalawa mahirap ko. Kasi,
Abraham's faith? Una po sa lahat, no? Faith does not require full understanding of things. It requires full obedience to the Lord. Ang pananampalataya ko ay hindi kinakailangan maunawaan mo yung lahat ng bagay. No? Dahil na sinasabi natin kanina, no, ang tinuturo sa atin ng mundo, we need to understand first before we act. But sometimes there is exception to the rule. And the exception to the rule is this. No? Sometimes you need to obey first before you complain. It requires full obedience to the Lord. No? Sabi ko sa Hebrews chapter 11 verse 8, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeying, and he went out not knowing whither he went. Ano yung sabi dito? Sumunod si Abraham sa Diyos nang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya ang pananampalataya, hindi natin kinakailangan maunawaan ang lahat. It doesn't require full understanding of things. It requires full obedience to the Lord. Sumunod na naman si Abraham, no? Pumilos siya, umakto siya. No? Tingnan natin pagdating sa dulo kung maunawaan niya yung mga bagay. Pagdating sa dulo. Ikalawa po. Ikalawang katotohanan patungkol sa pananampalataya na pinakita ni Abraham. Faith gives assurance in the midst of the unknown. It brings hope and expectation to the given promise. Sabi ko sa first 9, no? When faith is sojourn in the land of promise as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Alam niyo, nung tinutusan ng Panginoon, si Abraham, nung umalis siya doon sa lugar na yun, meron namang promise yung Diyos sa kanya. Binigyan naman siya ng assurance ng Diyos. No? Hindi naman siya pinabayaan ng Diyos. Ibig sabihin nun, yung pananampalataya ni Abraham, hindi naman nauwi sa wala. Sapagkat meron namang expectation. No? It brings hope and expectation to the given promise. Sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance for the things that we do not see. Ang pananampalataya, ito yung kasiguruhan natin sa mga bagay na hindi natin nakikita. That we have assurance even to the things that we do not know yet. No? Na kung baga, may mga bagay tayo na hindi naiintindihan, subalit pagdating sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng assurance. Nagkakaroon tayo ng hope. Nagkakaroon tayo ng expectation. Na yung mga pinamamang ng Diyos sa atin, ay totoo at hindi lang sa lawa. Na hindi napapako yung sinasabi ni Diyos sa atin. Faith gives assurance in the midst of the unknown. Kasi hindi alam ni Abraham. Hindi alam ni Abraham kung saan siya pamupunta, pero may promise. Diba? Binigyan siya ng promise ng Diyos, no, na pagpapalaan siya. Binigyan ng promise ng Diyos si Abraham, no, na kakalat yung kanyang lahi, magiging takila siya sa lahat ng mga bansa. May promise, no? Pero pagdating sa ang lugar, no, talagang Hindi mo July niya pa yun sila. si Abraham, talagang out of nowhere, sinabi ng Diyos, pumunta ka doon sa lugar yun. It's not easy. Hindi yun madali. Kahit ako sa atin, sa tayo, pumunta sa ibang lugar, talagang preparation mo. We do not know the culture of that place. Hindi natin alam ng customs nila, hindi natin alam ang pwede mangyari sa atin kapag napunta tayo sa lugar. Kahit naman siguro ako, papuntahin ako na sabihin sa akin na tumira ako sa tundo, siguro ano. Kasi hindi ko alam yung galing ng tao. Kung alam ko man yung galing ng tao, siguro sa mga kapatid natin sa television. Hindi ko alam. Pero si Abraham, sumunod siya sa Diyos in the midst of the unknown. Ikatlo po, faith would eventually make us realize the goodness of God. It presents new perspective of things. Ang pananampalataya po ay nakapagbibigay po sa atin ng realization. Kasi sa una, no, hindi naiintindihan ni Abraham bakit ito pinapagawa ng Diyos. Binigyan na siya ng task, pupunta ka doon sa lugar na yun, may promise ng Diyos, pero hindi naiintindihan ni Abraham bakit.
Diba? Ano ba yung plano ng Diyos sa kanya? Diba? Nandun yung promise, diba? Pero yung mismo pupuntahan ni Abraham, hindi niya pa talaga naiintindihan. Pero makikita natin dito yung provision ng Diyos. Sa Hebrews chapter 11 verse 10, "For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God." No? Sa pagkakataon na yan, na-realize ni Abraham na ang lugar pa na pupuntahan niya ay iniayos na ng Diyos. No? He looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Ibig sabihin, nandun na yung provision ng Diyos. Dito sa pagkakataong ito, naiintindihan na niya kung bakit ikinapagawa ng Diyos. Alam mo, pagdating sa pananampalataya, ipinapaunawa nito sa atin yung kaputihan ng Diyos. That God is good all the time, and it presents new perspective of things. No? Nasa una, may mga bagay tayo na ayaw natin subukan. Pero at the very end, kapag nasubukan natin, makikita natin, meron palang gustong ipakita yung Diyos sa atin na para din naman talaga sa ikabubuti niya. Ikaapat po, faith could sometimes challenge our sense of comfort and morality. It tests our character and belief. No? Pumunta tayo sa ikalawang story. No? Ang unang story kasi is about kay Abraham na pinapaalis siya ng Diyos dun sa lugar niya. Itong second story, matungkol naman ito sa pag-utos ng Diyos kay Abraham na inandog yung kanyang anak na si Isaac. Ito, mas mahirap ito. Mas mahirap itong ikalawang story na ito. Mas mahirap yung pinagawa ng Panginoon sa kanya. Sinabi ng Panginoon sa kanya, dalhin mo si Isaac doon sa bundok, ialay mo siya sa akin. Does it make sense? I don't know. But it challenged his sense of comfort. It challenged his sense of morality. Isipin mo yun, tatay ka. Pinatay mo na rin yung anak mo, no? Diba? Sabi ko sa Hebrews chapter 11, verse 17 to 18, by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. Diba? Tayo mga tao, meron tayong sense of comfort. Meron tayong sense of morality. Sinasabi natin sa ating mga sarili, bawal ang pumatay, bawal ang ganito, ganyan. Ang tawag dyan sa ethics ay moral dilemma. No? Na kung saan merong dalawang mahirap na desisyon na pwede kang pamilya. Ano sa tingin mo ang mas moral? Ano sa iyo yung mas ethical? Yung hindi mo sundin yung inipuputos ng Diyos? O sundin mo yung inipuputos ng Diyos at the expense of your son's life? No? Buhay ng anak mo yan. And dati sinasabi sa atin, batas na likas moral to, huwag kang papatay. Huwag kang kumuha ng buhay ng may buhay. Diba? It challenges our sense of comfort and morality. Ganun ang pananampalataya. Bibigyan ka niya ng mahihirap na mga bagay. No? It tests your character and belief. No? Sinusubok niya yung karakter mo. Sinusubok niya yung pananampalataya mo sa Diyos. At nakita naman natin kung ano yung ginawa ni Abraham. Ngayon ang tanong, bakit kaya ginawa ni Abraham yun? Bakit kaya ganun kalakas yung loob ni Abraham na ipagkaloob ng kanyang anak? Kasi ganito yung kanyang kapira. May kapira si Abraham. Bakit niya inialay ng ganun-ganun lang yung kanyang anak? Alam niyo ba doon sa Sodom and Gomorrah, no? Bago gunawin ng Diyos, yung Sodom and Gomorrah, nakiusap si Abraham. Nakiusap si Abraham sa Diyos na kung maaari ay huwag mo nang gunawin yung Sodom and Gomorrah. Nakiusap si Abraham sa Diyos para sa Sodom at Gomorrah na alam naman natin pakasalanan. Pero sa kanyang anak, hindi siya nakiusap kahit kailan. Sa Sodom at Gomorrah na ng mga tao masasama, nakiusap siya, pero sa kanyang anak, hindi siya nakiusap. Hindi siya nag-complain pagdating sa kanyang anak. Doon sa mga masasamang tao, pinapakiusap niya pa sa Diyos. Bakit kaya ganun? Hindi mo rin naiintindihan si Abraham bakit ganyan. Kasi, ganun ako, faith is not all about what we as humans can do.
Kasi ang katwiran ni Abraham, nung sabi ko sa Hebrews chapter 11 verse 19, no? Accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a video. Alam niyo kung bakit inialay ng ganun-ganun na lang ni Abraham yung kanyang anak? Kasi ang katwiran niya, ang alam niya, kayang buhayin ng Diyos yung kanyang anak from the dead. Alam ng Diyos na kayang i-raise up ng Diyos si Isaac. Na kahit ialay niya si Isaac, merong kayang gawin ng Diyos. Kasi sa pagkakataon ito, in-admit ni Abraham that he cannot do something. Yung palang act of obedience niya, na yung inialay niya yung kanyang anak doon. It is an admission na wala akong kayang gawin. Panginoon, wala akong kayang gawin. Iniutos mo daw, hindi ko kayang takihan. Wala akong kayang gawin, bahala naman sa anak ko kung ano yung mangyayari sa kanya. Because at the end of the day, faith is all about what God did. Nakita po natin yung gagawin ko, yung mga kaktohanan ng patungkol sa pananampalataya ni Abraham. Kung sa lahat ng pananampalataya ko ay hindi na kailangan na maunawaan natin yung lahat ng bagay. No? Ang kinakailangan po nito ay magsunod. No? Kalawa po ang pananampalataya ay nagbibigay ng assurance, ng kasiguruhan sa gitna ng kawalan. No? Na kung saan hindi na naiintindihan kung ano yung ipagagawa sa kanya ng Diyos. Ikatlo po, ang pananampalataya ay nagbibigay ng aral, nagbibigay ng realization sa kung gaano mabuti yung Diyos sa atin. Ikaapat po, ang pananampalataya ay nanunubok. Sinusubok po yung ating moralidad, yung ating sense of purpose, sinusubok yung ating karakter, sinusubok yung ating pananampalataya at yung ating paniniwala. At ikaliman po, ang pananampalataya ay hindi po patungkol sa kung sino po tayo bilang tao, hindi po patungkol sa kung ano yung kaya natin gawin bilang tao, patungkol po ito sa kung ano yung kaya gawin. Ang bottom line po ng ating pagkaakong ngayon, faith is not always logical. May mga bagay na ipagagawa sa atin yung Diyos that doesn't make sense. May mga ipagagawa yung Diyos sa atin na wala sa logic. Kay Abraham, dalawa yun. May pinagawa sa kanya yung Diyos na out of logic, that doesn't make sense, na talagang tatakyan mo kung ikaw ay sa ordinary tao. Faith is not always logical, but it is never been foolish. Ang pananampalataya po, hindi siya palaging logical. May magagawa yung Diyos sa'yo that doesn't make sense, pero pagdating sa dulo, doon mo siya maintindihan. It is never been foolish to have faith in God. Because faith, it is not always logical. Ang pananampalataya ko, ang tunay ng pananampalataya, genuine faith, is radical. Ang pananampalataya mo natin sa Diyos ay radical at nagulito. Ilaman po, maraming salamat po. Tawagin po natin ang natin. Sinubulan na po ni Kuya Robert ang paggamit ng mga PowerPoint sa ito. Kung ano naaabot yung ating mga pagtutulog. Nagumamit na din ng technology. Maraming salamat po sa aking pagpagsalita. Tayo po ang magsigayo na po lahat. Tayo po yung namin. Maraming Diyos ang mapapagaliin sa lahat. Mga Ama, salamat po sa pagpagaliin ito. Salamat po sa aming nagpapagsalita. Salamat Panginoon sa pagmensahe mo po aming napakinggan tungkol sa kahulugan po ng aming mga pananampalataya. Tulay nga po Panginoon na minsan may nakakaunawahan ng mga bagay na pinapagawa ko Panginoon. Ngunit ang kailangan lamang namin ay sumunod. Minsan gusto namin makuha na namin ang isang bagay bago magsumunod sa iyo Panginoon.
ngunit maligo ka lang. Dapat muna kami sumunod bago mo bigyan ng bagay o bago mo ipakita yung mga layunin mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe nito. Ngayon ako, ito'y nakakahamon sa bawat isa sa amin at aming ipawawal. Manuway kami na may pananampalataya sa iyo. Ang mga bagay, Panginoon, na iyong katawa, minsan hindi namin mauungaan, minsan tulad nito, Panginoon, nandun ang iyong mga pagpapalo, nandun ang iyong biyaya, Panginoon, nandun ang iyong pag-ibig, nandun ang kapayapaan ng aming puso at isipan. Kaya, Panginoon, sa gabi ito, kung mamunta sa amin, sa aming pananalangin sa iyo, Panginoon, tuminig ng aming mga pag-ibig. Pagdi, Panginoon, sa aming pamilya, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ano nga yung baby? Okay po. Ngayon po ay mag-office po tayo. Simulan na po natin bibilang kay Ate Adela. Sama-sama na po yung 1, 2, 3, and 4. Ako na po tayo ng KMK, sa 3 and 4. Bigas lang po natapos na yung anniversary natin. Wala na lang po yung nakalama namin. Sa inyo po, sabi ko po, industrial campus ba? Station, safety, virus. So yun naman. Yung prayer meeting sa kayong fellowship ng mga kabataan. Sa inyo naman po discipleship and basic needs. Tapos sa inyo, Sunday school, mga kasama churches. Ilan po, sa Raros, sa Sutik, sa Bitana. Mga pastors na mga David, Oasis, sa akin, ay kapatid,
Puso kayo ngayon. Hindi pa lang ako. Nakista pa nila ano po yung mga pangalan ng families na wala. 2-6. Naman ito. Abot pa ito ng 30. Kaya pa mag-print ng 30. Kasi yung material dito. Yung binili. Kung hindi maubos sa akin. Pero marami ako pinagabi. Nabili ko na. 1 mura naman sila ng binitinda. pinatunayan niya ang Panginoon. Sabihin talaga ng without hesitation, sumunod po siya. Salamat sa kapalan sa buwan ng amon sa Manoon, ang bawat sa pisanin ay tuloy na pong bigyan ng katutunan, prayers po naman para malapit po namin ang nakakasa na Lord, tuloy po ito sa kalagayan. Nasa po namin sa salamat, buhay ng ito sa lapit namin sa iyo. Lord, binabalik namin sa iyo lahat. Binabalik po kami sa pagsamantalang pag-iwalay. Binabalik namin lahat ng ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Gusto po ang ating